unexpectable and very powerful kingdom topic today. It's all about understanding the full kingdom revelation. Kita mo, English na English yan. Hindi katulad ng web. Daniel chapter 7 verse 18. Maunawaan ang tunay at makapangyarihang kingdom topic ng Daniel, ikapito, 18. Para lang tumbok. Sa Ingles muna. Ingles. Sa Ingles, anak. But the saints of the Most High, oh my God, shall take the kingdom. Imagine mo, Revelation na kagad, hindi sinabing take Jesus. Maraming nagsasabi, I take Jesus, irrelevant sa sinasabi ng scripture. Sabi niya, and possess the kingdom, pinakamabigat. And then, kailan? Hindi ngayon lang. Hindi mamaya. Forever, even forever and ever. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you with me? Binasa mo pa lang yan, powerful na yan. This is written by the legitimate prophet of the Father. And that is Prophet Daniel. Oh my God. Ang isa sa mga gift niya ay nakakapag-interpret siya ng dreams na kahit hindi mo sabihin sa kanya. Ang pinakamatinding testing sa kanya ni Haring Nabukadnezar, ako'y nababahala, pero hindi ko alam ang aking panaginip at hindi ko alam interpret. Ang sabi ng hari, tawagin lahat ng engkantador, lahat ng matatalino. Sabi niya, pag hindi nyo na-interpret ang aking panaginip ngayon, lahat kayo, pagpapapatayin ko. Pambihira. Buti na lang may nagchuchu kay Haring Nabukadnezar. Meron akong alam. Si Daniel, na merong kaibigang tatlo, si Shadrach, Meshach at Abednego. Pambihira. Ang maganda kasing sinabi ni Daniel doon sa paraphrase, dahil sinabi sa akin ng Ama ang patungkol sa iyong panaginip. Grabe, no? Inacknowledge niya lagi yung Diyos, kaya ininterpret na bumilib si Haring Nabukadnezar at lahat ng sinabi ni Daniel sa kanya nangyari. Sabi niya, ibabagsak ang iyong trono. Ikaw ay magiging parang hayop. Pero ang pinakamaganda sa nangyari kay Haring Nabukadnezar, nung siya'y bumalik sa ulirat, pinuri niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung nagsasabi sa doktrinang hindi na born again, si Haring Nabukadnezar, you're wrong. Basahin mo ang whole context na born again, si Haring Nabukadnezar bago siya mamatay. Oh, hallelujah. At siya ay Gentile. Symbolic representation ng mga Gentile ngayon. Okay? So, isa sa context ng Daniel chapter 7, prophetically, kung titignan nyo, nailista sa Daniel chapter 7. 7 is a perfect number of God. That is a number of completion. That is the number of rest or Sabbath. At dun sa 1:8, pagka pinlas mo yung 1 plus 8, equivalent to? Akala ko 10 9. 9 is the fruit of the Holy Spirit. Yan. At isa sa context ng Daniel, ang meaning pala ng Daniel sa Hebrew ay, God is my judge. Ang Diyos ay aking hukom. Yan. Context. Ayun. Sa dami ng sinulat ko, hindi ko makita yung context. Ayun. Context is a part, itong kay Daniel is a part of prophetic vision of Prophet Daniel sa hinaharap. Ito na yon, yung panahon natin ngayon. Yan. Okay. Now, let's go to the main course. Kaya pag sinabi mong kingdom of God, it is God's plan to extend heaven influence on earth. Tapos na si Daniel. Tapos na si Apostle Paul. Patay na nga sila eh. Ang inaasahan na ng Diyos ngayon, ikaw at ako. Yan. Kaya wag mong aaksayahin ang oras at buhay mo.
dahil hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Sa totoo lang, kaya yung nabuhay tayo ngayon, huwag ka nang mag-expect ng blessing. Yun yung pinakamatinding blessing ngayon na buhay ka pa at narito ka ngayon sa embassy ng Yote. Oh my God! Aanin mo yung para kang si Alexander the Great, nasa kanya ng lahat, pero kagat lang ng lamok, pinatay siya. Kaya ang kanyang hiling, yung kanyang kamay ay nakaganon, yung kanyang daraanan ay puro gold, at ang magtataas ng kanyang cabin ay mga doktor, na sinasabi niya, itong mga doktor na ito walang kwenta. Hindi ako napagaling. Talagang magpapagaling lang ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, Alexander the Great. Okay, now, are you ready for this? Siguraduhin nyo, alam nyo, at naide-demonstrate nyo ang inyong identity. Kasi yan ang isa sa kinakakatakutan ng demonyo. Pag alam mo ang identity mo, medyo tapos na ang laban. At isa sa identity natin, we are ambassador for Christ. We are kings and priests. Hindi lang tayo believer. At ang pinakamalupit, tayo ay bride. Pakakasalan ka. Pero notice, hindi niya sinabing, but the ambassador of the Most High. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing, but the kings and priests of the Most High. Hindi niya sinabi. But the bride of the Most High. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, but the saints of the Most High. Oh my God. Ito raw yung magte-take ng kingdom. Ito raw yung magpo-possess ng kingdom. Even forever and ever and ever. Ang tanong, bakit sa lahat ng identity yun, itong pagiging saints ang kinuha niya? Ano, Grace? What do you think? Righteousness? 97. Pwede? Okay. Nagtanong ako sa Lord, bakit nga ba pagiging santo? Okay. Dinicode natin yung meaning ng saints. Ang meaning niya sa Hebrew at Greek ay to set apart. Ibig sabihin, out of those clan mo kayong dalawa ni Aret ang ginawang santo ng Diyos pinili. Para you take the kingdom, you possess the kingdom even forever and ever. Ibig sabihin, kung ikaw ay pinili ng hari, hindi pwedeng gamitin ang buhay mo o ipagamit mo sa demonyo o kung kanino paman. Ibig sabihin, ang gagamit lang ng buhay mo, kaluluwa at espiritu ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang kahulugan ng set apart. Ito pa isang maganda. Isang mabigat at napakahirap. Everybody say saints. Ang saints, hindi yung patay na. Ang saints gayon ay yung buhay na. Ikaw at ako yun. Kaya ang tunay mong pangalan, Teng, ay hindi lang Sister Teng, kundi Saint Sister Teng. Yan. Yun ang katotohanan. Yes. At sabi niya, yan daw ang magte-take ng kingdom, magpo-possess ng kingdom even forever and ever and ever. Isang meaning kasi ng saints ay holiness. Kabanalan. Kabanalan. Kaya sabi niya sa scripture, sabi niya, be holy, for your Father in heaven is holy. Yan ang pinakamahirap sa lahat, yung holiness. Ang tanong po, nauunawaan na po ba natin sa buhay ang holiness? Pakitaas po ang kamay. Maraming babagsak dyan. Kasi madali yan sa isip. Ang mahirap dyan, yung demonstration. Diba? Ngayon, baka Bishop dyan lang sinabi yan. Kaya, alam nyo, yan lang ang verse na yan, dyan lang sinabing, they will take the kingdom. Ang prerequisites for you to take and possess the kingdom ay yung pagiging holy. Kasi ang pundasyon ng banal na espiritu ay hindi kung anong pamang major and minor gifts. It is holiness. Kaya tinawag siyang Holy Spirit. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon,
Lagyan natin ng cross-reference sa Psalm 105, beginning verse 10 sa Ingles. And Psalm 145, beginning verse 10. Psalm 100. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Oh, hallelujah. Verse 11. Grabe. Iba na yung pangalawa. Sa Tagalogin mo nga, anak, yung pangalawa. Saints, ha? Saints ang sinabi. Saints, santo. Sabi, sila'y magsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hindi sinabing sila'y magsasalita patungkol kay Jesus. English nga uli. Ano natin? Amen? They shall speak of the glory of thy kingdom. You know why glory of thy kingdom? Why? Why glory? Pwede namang kingdom lang. Bakit? Tzedakah. Because when you said kingdom, you are created in glory and you are created by glory. Hallelujah. Kasi kung wala kang glory, wala kang ibabalik sa Ama. Ang huling panalangin ng disipulo, for thine is the kingdom and the power. Ibabalik mo yun. And the glory. Kung ano lang, for thine is the kingdom and the power. Tanga. Kailangan may glory. Tatlo yun. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Kaya this kingdom is a very glorious, dangerous kingdom. Hallelujah. Ito lang ang kingdom na ito na kinakatakutan ng demonyo. Oh, hallelujah. At paparating ka pa lang sa isang lugar, may nangyayari na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya when you said kingdom, it is a royal rule of dominion. Grabe yun. Nakita niyo yun? Para bang yung nag-ano ka, para kang isang judge na, tapos, it is a royal rule of dominion. Pag sinabi mong kahirapan, tapos. Tapos. At isa pang kahulugan ng saints, santo, ay mukha kang tupa outside, pero ikaw ay leon inside. Naunawaan nyo? Oh, hallelujah. I repeat, ikaw ay tupa outside, pero ikaw ay leon inside. Oh, hallelujah. Saan ginagamit yun? Matindi ang gamit nun, especially yung pagiging leon mo, hinihugot yun sa time ng problema, depression, stress. Oh, ako nga pala'y anak ng leon ng Judah. Then, ching! May lalabas na malaking bumbilya. Yung bumbilya, solusyon. Nakuha? Yan. It is a royal control of authority. Yan. Gagamitin mo araw-araw yun. Kaya pag nakita ng Lord, teka, nagmamatured na si Grace angels of the Lord, padalan pa ng mas malaking problema. Tignan ko kung nauunawaan niya na yung control of authority. Kasi kukontrolling ka ng problema. Textman, sino rito kinokontrol ng problema? Walang magtataas ng kamay. Di ba? Pero pag alam mo, when you said kingdom, I'm saints, control, kingdom rule of authority. Grabe yun, nauunawaan ko yan in spirit. Kaya tingnan niyo si Pastor Domans, yan ang kingdom rule of authority. Kasi kung wala, malaki pa rin babayaran, wala siya rito. Naghahanap-hanap yan, pumunta ng Quiapo. Baka naglakad pa yan mula ron sa hanggang di ba, nagtirik ng kandila. Wala nandito siya. Yes. Hello. Kasi kailangan mong gamitin yun kasi narito si Satanas, hindi siya nagbibiro. At ang ipapadala niya sa mga ahente niya, ano bang weakness ni Tzedakah? Gwapo. Okay, padala ng gwapo. Padala ng maraming pera. Yes! Ganun ang gagawin sa'yo. Hindi mo alam, hindi pinadala ng Diyos. Wala, eng-eng yung discernment mo. Patay. Kailangan matalas yung discernment mo kung pinadala ng Diyos
o pinadala ng langit para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Are you with me? Hey! Kunamayaraba kandarabaha. Yan. Kaya nga may kasabihan tayo, kasabihan lagi ng mga, pagka hindi ukol, hindi bubukol, huwag mong pilitin. Let go and let God. Diba? Diba? Mabira. Pag yung taong yan hindi mahal ang Diyos, mas mahal ka niya at mahal yung mga business trabaho niya, iwanan mo na. Hindi yan para sa'yo. Napakasarap na ang makakasama mo'y mahal na mahal ang Diyos kesa sa'yo. Totoong yon ay santo. Hallelujah. Okay, nandiyan pa kayo? Okay. So, buksan natin doon sa, meron ba sa New Testament yan? Buksan natin sa New Testament sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians. Teka muna. Tapusin muna natin yan. Verse 12 muna, anak. Ang ganda nito. Grabe to. Pagka ito'y, ginamitan mo ng textual method, napakalalim nito. Verse 12. To make known to the sons of men His mighty acts. Hallelujah. You are the mighty acts of God. Kaya pagdating ng New Testament, yung anino ni Pedro, daanan lang gumagaling. Pagdating kay Paul, yung apron ni Paul, yung ginanon. Ang malupit kay Brother Mike, pag binaliktad yung umbrella, may nangyayari. And the glorious majesty of His kingdom. Grabe. Glorious majesty of His kingdom. Pambira, naunawaan yun. Woo! Kaya hindi pa pwede sa kingdom na papetiks-petiks ka. Hindi pwedeng drawing. When you said it, you mean it. 13. Thy kingdom, oh my God, tapos na ang laban, is an everlasting kingdom. Ano raw mangyayari? And thy dominion endureth through all generation. Ayaw mo sa kingdom? Mamamatay ang generation mo, mananatili ang kingdom. Hello, nariyan pa po ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Hey! Pag may nakukuha kayong spirit, hindi masama maski ikaw lang mag-isa ang pumalakpak. Ibig sabihin may naunawaan ka. Ngayon, buksan natin sa New Testament, yung santo. 1 Corinthians 1:2. Sa English, 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Yan sabi niya, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Ano raw yung saints? Sinangtified. Yan. Kaya huwag niyong babasta-bastahin ang buhay niyo. Pag may nagawang kasalanan, hingi ka agad ng tawad. Because you are sanctified. Kasi carrier ka ng gospel of the kingdom of God. Hindi pwede yung carrier lousy, mangmang, bobo. Hindi. Kailangan talagang excelente yung carrier. Okay? Then, buksan natin sa Ephesians 1:1. Sa English. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ. Nag-iba na. Nag-iba na sa sinabi sa saints. Kanina, anong sabi? Ano sabi kanina? Sanctified. Dito na, progressive, faithful na. Therefore, ang kahulugan ng saints ay sanctified, faithful saints. Oh, hallelujah. Woo! Nakuha nyo! Ang tanong, are we faithful? Kasi malalim ang faithfulness. Kaya ang meaning ng righteousness, everybody say righteousness, right use of holiness. Oh, hallelujah. At nasa loob nun ay faithfulness, full of holiness. Oh, hallelujah. Woo! Alam niyo kung anong pambalansin ng Diyos? Sabi niya, test me in this. Test me in this. Pambalansin sa holiness. Woo! Nariyan pa. Buhay pa. Kaya tandaan nyo, tayong mga kingdom people, alam nyo, wag nyo lang nagustuhan.
Ang delikado rito yung demonstration after nyong mabasa yan May testing ka agad. Kita nyo kay Pastor Thomas, alive ng alive yan, alive na alive. Biglang may dumating. O, di ba? Pero at least alive pa rin siya. Di ba? Sabi ko nga, ikaw ay sacrificial lamb ng yote. Congratulations. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko, Lord, tama na yung kay Pastor Thomas at napakabigat, Lord. Kaya pinagpe-pray ka takong kaigihan. Alam ko, grabe ang promotion na tatanggapin mo sa Diyos at tinatanggap na ngayon. We are not emotional people. Okay? Now, kaya tandaan nyo, pag alam mong santo ka, dapat ang buhay mo, hindi pa urong, kundi laging pasulong. Ang lakad natin ay hindi tayo yung nagmamadali. Bang, slowly, in-enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Great is thy faithfulness. Arang nasa Garden of Eden ka. Don't may problem. Great is thy faithfulness. Gumagawa ka sa mukha para sa tsadaka. Great is thy faithfulness. Bali wala. Di ba? Hindi mo inaalintana yung papasok ka ba? Great is thy. Hindi pa ganun ang lakad. Wala kang mapupuntahan. Dahan-dahan, ha? Wala kang mapupuntahan Parang yung napanood ko sa TikTok, sabing ganun. Wala yung bakla. Nahuli. Walang Diyo. Okay! Are you ready for this? Pangalawang puntos. Sabi niya, buksan mo anak doon ulit sa Daniel chapter 7 verse 18. Alam niyo na kayo'y santo. Sabihin mo nga sa katabi mo, santo ka. Sabihin mo. Yan. Imagine niyo. Pangalawang puntos, yung mga santo raw, they will take the kingdom. Kaya ang tanong ko, are you taken already the kingdom? I repeat, tinatanong ko kayo paski nasa live, are you ready taken the kingdom? Kasi if you already taken the kingdom, ang unang-unang mawawala sa bibig mo, pagrereklamo. Yes. Wala ka. Yan ang demonstration yan. Wala kang reklamo. Ay, grabe po ang nilusutan ng yote. Ibang klase po ito. When I taken the kingdom, talagang ibang klase. Okay, now, kaya pag may boyfriend ka na, sabihin mo, huwag ka nang magpapa-scroll pa sa messenger o ano man. Baby ka pa? Hindi, taken. Tapos. Okay? Buksan muna natin sa Matthew 11:12. Sa English muna. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Grabe. Pag hindi ka violente, hindi mo matetake ng kingdom. Sa kanya lang binibigay yung violente. Pag sinabing violente, isang meaning ng violente, baliw. Kasi totoo, sa lahat ng baliw, tayo yung matino. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Kailangan baliw ka rito sa prinsipyo niya. Okay? Now, galing siya sa Greek at Hebrew word. Ito, malupit ito sa nakita ko. Para mas lalong lumalim kayo sa taken. Galing siya sa Greek word na lambanyo. I decree kingdom understanding sa mga nasa. Lambanyo. Everybody say lambanyo. Ibig sabihin niya sa English Greek ay marrying. Oh, hallelujah. Ibig sabihin ng taken, pakakasalan mo ang kingdom.
Oo, nakuha mo yan. Hindi mo lang binitbit. Pakakasalan mo ang kaharian. Yun ang kahulugan ng taken. Kaya pala may sinabing taken. Taken who? By the kingdom. Tapos ang laban. Kaya itong kingdom na ito, dito lang talaga, Nanay Belen, ang may forever. Sa mundo, walang forever. Kasi decision yan, forever. Pero sa kingdom na ito, pagka talagang pinakasalan mo, pinakasalang ka, you are taken, wala ng divorce, wala ng annulment. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Come on! Woo! Ngayon, bakit marrying? Kasi marrying ito kasi ay relational kingdom. Ngayon, ano bang demonstration ng marrying? Hindi ko maintindihan na Bishop Jess, kasi kailangan mong pakasalan ang kingdom. Ang tanong, bakit kailangan mo, Jering, pakasalan ang kingdom at pakasalan ka niya? Maserve ang purpose, 75. Melot. Magja-jump na naman ako sa Revelation. Sige. May pinakamabigat na prerequisites. The only kingdom. Pagka tinake mo ang kingdom, ito ang pinakamalalim na prerequisites. Kasi pag hindi mo tinake ang kingdom ngayon, Revelation 19 verse 9. Nag-jump na ako haba ng ginam ko. Ito na. Revelation 19 verse 9. And he said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Magkakaroon ng kasalan, pagbalik ni Kristo, pakakasalan ka. Pero ang titignan niya para pakasalan ka, have you taken the kingdom? Pinakasalan mo ba ang kaharian? Kasi isang susi siya. Ay, hindi mo pinakasalan ang kaharian, hindi kita pakakasalan. Divorce tayo, walang annulment. Pag sinabing divorce, patay kang bata ka. Nakuha nyo? Nakukuha nyo in spirit? Hello, medyo malalim na yung topic natin. Hello, nandiyan ba kayo? Hello? Sayang, wala yung iba. Woo! Because it is relational kingdom. Yan. Kaya, the only passport para tayo makasama sa kasalan, see to it, hindi mo lang nakita at napasok ang kingdom. Pinakasalan mo ang kingdom at pinakasalan ka ng kingdom. Bigla man dumating yung rapture, darating yun, at magkakaroon ng marriage supper of the Lamb, sigurado, pakakasalan tayo. Ang sarap kaya nun. Doon nakakantayin yung, I long to be the bride you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. Oh, hallelujah. Woo! Kaya alam nyo, sa kingdom na ito, pagka may knowledge ka lang, talo ka. Dapat meron kang tatlo lagi. Knowledge, understanding, and wisdom. Kita mo si yung nagsalita sa atin, may knowledge, pero nagkanda bulol-bulol. Hindi ko maintindihan kung saan pupunta yung English. Pero pag may knowledge, understanding, and wisdom ka, paikot-ikutin man yan. Alam mo yung simula, alam mo yung gitna, alam mo yung dulo, alam mo yung konteksto. Palakpakan natin ang Lord. Come on! Woo! Woo! At huwag niyong kakalimutan, God did not create you to be busy. I repeat, hindi ka nilikha ng Diyos para maging busy lang. But God created you to be effective. Epektibo ka ba sa ginagawa mo? Kung epektibo ka sa ginagawa mo, hindi ka lang nagtatrabaho. Ang tingin mo lagi sa teritoryong pinagtatrabuhan mo, gold or Garden of Eden of influence. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Are you with me? Kaya nga we must die empty
and we must live effectively. O baligtarin natin, live effectively and die empty. Kaya yung mga pride natin, alisin mo na lahat ngayon. Mabigat ang pride. Pag ang tao emosyonal, number 1 yan, ma-pride. Tandaan nyo, sabi ng scripture, pride goes before destruction. At iaalaw ng Diyos, hindi na mas malaki, pinakamalalaking problema ang darating sa buhay mo. At isa pang meaning ng ma-pride na tao, unsubmissive. Hindi nagpapasakop talaga. Meron lagi siyang preconceived ideas. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Sabihin mo, hindi tayo yun. Amen! Yan. Ngayon, lagay mo nga sa Matthew 6:33. Tignan ko kung may makakasagot nito. Lagyan natin ng konting twist. Sa Ingles. Makinig kayong maigi. Bakit hindi sinabi dyan, but seek first God? Ang sinabi, but seek ye first the kingdom of God. Magkaiba yon. Sa Tagalog, unahin mo ang Diyos. Pero si Jesus Christ, hindi niya sinabing unahin ang Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Isang testing ko sa inyo yan, if you really taken the kingdom. Bakit? Ha? Maraming nag-i-interpret niya, hindi God yan, hindi nga eh. Hindi naman sinabing unahin ng Diyos, unahin mo ang kaharian ng Diyos, magkaiba yun. Sabi naman nila, pag inuna mo na yung Diyos, inuna mo yung kaharian, mali. Pwede rin. Ngayon, ibigay ko yung sagot. Yes. Correct. Alam niyo kung ano? Sa idiomatic expression, hindi mo kasi pwedeng mauna ang Diyos kung hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Ano ang ebidensyang pinaghaharian ka ng Diyos? Gustong-gusto mo sa gospel of the kingdom of God. Hindi religion ang dala mo, hindi activities, kundi gobyerno ng Diyos. Oh, hallelujah! Woo! Kaya hinahanap ng spirit mo. Dumating ka man sa mga malalaking church, kung ano-anong ginagawa, yung pastor lumalabas sa likod, merong parang parachute, o lumalabas ditong bigla, walang dating. Masiganong karami nila, aircon dito, pati CR, may aircon lahat, walang dating sa'yo. Kasi hinahanap ng spirito mo, the gospel of the kingdom of God. Oh, hallelujah! Are you with me? Hello? Grabe, sayote nyo lang makikita ito, church. Kaya huwag kayong absent, maliban na lang meron kayong talagang, hindi ko alam kung anong gagawin ninyo. Nakuha nyo? Only in Yote, we decode by the power of the Holy Spirit. Naunawaan? Kaya hindi pwedeng sakang ang paglilingkod. If you're really taken the kingdom, at talagang, ika nga ay, inano mo to, pinakasalan mo ang kingdom. Okay? Tingnan nyo. If you taken the kingdom, di ba nauubusan tayo? Bakit, Bishop, nauubusan ako ng pera? Pati yung aking, yung inutang, ano ba tawag doon? Credit card. Wala nang laman. Yung bangko ko, wala nang laman. Yung negosyo ko, wala nang laman. Yung Buddha ko na nilalagyan ko ng mga barya-barya, wala na ring laman. Bakit sinabi mo, we are taking the kingdom. Mineri namin yung kingdom. Bakit, Doc Jerry? Ba't wala? Mismanagement. 75. What do you think, Ate Bel? What do you think, Monching? Listen. Supernatural yung nawawalan ka. Alam niyo kung bakit? Kasi supernatural at natural ang sagot ng Diyos. Kaya ka nawawalan para punuan uli ng Diyos. Hallelujah! Hey! Kaya wag kang magrereklamo pag wala na. Nagsalita ang Diyos sa wala.
Nung siya'y nagsalita, lahat nagkaroon. Kaya sabi niya, alam mo ba anak, that life and death is in the power of your tongue? Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong bibig. How dare you, nag-aalala ka, you are insulting my name na nasa iyo. Nakuha niyo na? Inaalaw talaga ng Diyos na mawalan ka. Kasi yung wala ka ng 2025, ang ibinalik sa iyo ngayon ay higit sa Oh, hallelujah. Ano si Justice? Wala yan eh. Alabang, imaginein mo. Oh, mga mangmang yung leader, ngayon, binigyan siya ng mic. Mic. Ang boss niya ngayon. Alam mo na, bigay mo what belongs to God. Ay, grabe. Nakuha niyo lahat na revelation? Sipsipin niyo lahat. Hallelujah, pati nasa live. Pinipili ko lang at medyo malalim to nung dinecode ko talaga. Grabe talaga. Pati ako na nakailang CR ako. 3 beses yata. Parang may deliverance. Okay. Tanungin kita, Doc Jerry. Okay. Anong prutas ang mahilig sa karaoke at videoke? Teng, anong prutas ang mahilig sa karaoke at videoke? Ano? Ang galing! Eto naman. Ano namang isda ang mahilig sa gyera, sa warfare? Ano? Hindi. O pwede sinauna. Yung ngayon. Ano ko ano? Bangus. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Ano ang tawag sa unggoy na napalakpak? Mamaya natin sagutin. Oh, hallelujah. Kaya alam nyo, huwag nyo uutusan ng Diyos, maski sa prayer nyo. Minsan inuutusan natin ng Diyos sa prayer, Lord, pagpalain mo na talaga ako, kung hindi ako sasamba. Parang blackmail. Alam nyo magandang prayer, let your will be done and let your kingdom come. Ibig sabihin, ang kalooban ng Ama ang mangyayari sa buhay mo. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Ha? Kaya pag na-taken ka ng kingdom, mas mauunawaan mo ang Panginoon Kristo eh. Mas mauunawaan mo siya, sa totoo lang. At lalo mo siyang mamahalin lalo. Tama? Yes, naunawaan mo, taken mo eh. Okay? So marami na akong revelation na naibigay sa inyo sa Taken the Kingdom. Punta na tayo sa mas malalim. Ito na pinakamatindi. Kaya umayos ka, Daniel. Okay. Lagay mo ulit sa Daniel chapter 7 verse 18. Nag-enjoy ka ba, Margaret? Ang ganda ng ito, parang si Queen Margaret, yung gumeger. Sa England. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess. Grabe na yan. Nakakita na ba kayo? Ako marami ng beses nakakita ako nung napoposes ng masamang espiritu eh. Ikaw ba, Jerry, nung unbeliever ka, naposes ka ba? Hindi naman, ano? Oh, grabe talaga pag napoposes ka ng masamang espiritu. At iba talaga, ang sabi niya, kailangan daw maposes ka ng kingdom. Ano ba yung demonstration na ikaw talaga ay naposes ng kaharian? Di ba? Yun ang tanong eh. Kasi madaling intindihin. Naposes. Okay, that's it. Tapos na. Hindi. May demonstration. Pag sinabi mo sa akin, poses ako ng kingdom. Hindi yung, anong kulay? Kulay blue. Hindi. Ay, precious. Ano ba talaga? Anong ibig sabihin, Bishop? Teka muna, maglagay muna tayo ng sitas.
Revelation 19 verse 16, sa Ingles anak, sa King James Version. Ano to grabe, pag decode dito, talagang ibang class talaga, grabe. Tingnan nyo, pansinin nyo to, pag-possess ka ng kingdom. Ang bigat nito. And he had on his vesture in his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Anong napansin nyo? Pag-possess ka ng kingdom at possess mo siya. All capital, di ba dapat yung lords kasi dyan tayo? Yung kings kasi dyan tayo. Yung king dyan, ang ama, ang anak at ang banal na espiritu. How come na pareho na sila ngayon? Ibig sabihin, hindi mo lang tinake ang kingdom. Kasi pagbabalik niya na yan pinoses mo yung kingdom, pinoses ka rin ng kingdom. Pareho na dapat maliit na letter. Sa ibang translation ng Bible na maliit yung kings. Pero dito malaki. Hallelujah. Woo! Now, Bishop, excited na ako. Ano ba yung demonstration na hindi ko lang na-taken yung kingdom, possess ako? Are you ready for this? Paggising mo sa umaga, kingdom. Pag mag-aagahan ka, kingdom. Pagpunta mo sa CR, kingdom. Pag nagwawalis ka, king kong tuloy, kingdom. Ha? Pag pupunta ka sa barkada mo, kingdom. Pag sasakay ka ng tricycle, kingdom. Pag nagtatrabaho ka para hindi ka mapagod, kingdom. Pag nagnegosyo ka, kingdom. Pag meron kang ka-business partner, kingdom. Pag sa pamilya mo, kingdom. Everything is kingdom. Hindi mo lang kultura, hindi mo lang lifestyle. You are possessed by the kingdom. Hindi mo siya nakakalimutan at hindi ka satisfy. Parang may kulang sa isang araw pag hindi mo siya na-share maski sa Facebook. Nangyayari ba sa iyo, Grace? Nakukuha niyo po ako? Are you with me? Kaya alam niyo, walang puwang ang pag-aalala when you are taken and you possess the kingdom. Kasi if you are taken and possess the kingdom, walang puwang ang worrying sa atin. Why? Bakit kung meron, Bishop, anong mangyayari? Nako, makinig kayo. Isa pang sitas para at least matibay yung ebidensya na possess tayo ng kingdom. Pagsalitain natin ang Panginoong Jesucristo sa Luke 22 verse 29. Sa English, sa King James Version. Sabi niya, and I appoint unto you a kingdom as my Father appointed unto me. Kaya napaka-imposible sa buhay mo na ikaw ay mag-alala. Nakukuha nyo? Narito ka pa lang nga. Ito pinakamalupit. Narito ka pa lang. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Naman nyo! Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Yan. Sino ba ang isang biblical character na talagang dahil possess siya ng kingdom, ginawa niya ang lahat. Ito, pinakamaganda. Genesis 5:24. Sige, dyan tayo. Genesis 5:24. Tingnan niyo maigi. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Sa Tagalog, para maintindihan, ang sabi, at lumakad si Enoch. Sino raw kasama niya? Ang Diyos. At di siya nasumpungan sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Alam niyo, yun po ang pananampalataya ko. Isang araw bago dumating ang Panginoon Jesucristo, lahat tayo rito dadagiting. Hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Kaya see to it, ngayon palang tuldukan mo na yung pagiging mong sakang. It's time. Dahil magsisimula ang pagbabago hindi sa kanila, sa atin.
At alam nyo, pag nag-aalala ka hanggang ngayon, it will kill your destiny. Patay kang bata ka. Kung makikilang destiny, anong hindi pa mamamatay yung mga trabaho mo? Wala. Magpapaikot-ikot ka na lang 40 years. Hindi ka na makakapunta sa Kanaan, sa Promised Land. Nakuha? Woo! Kaya nga, when God is your source, hindi ka mauubusan. Katulad ng sinabi ko kanina, at nauubusan ka man, principle, para niya punuan. Huwag mong kakalimutan yon. Okay? So, mag-jump na siguro tayo. Sinabi ko na yan, doon na tayo sa last. Okay? Sige anak, balik mo na uli sa Daniel 7 verse 18. At tayo meron pang Kingdom Academy. Okay? Last, but not the least, ang sabi niya, even forever. Even forever and ever. Ilan yan? 3. Diba? 3. 1, 2, 3. Forever and ever. Bakit 3? Kasi it speaks about the now kingdom, ngayong kingdom, speaks about millennial kingdom, and speaks about eternal kingdom. Therefore, hindi ito ang ating final destiny sa eternal kingdom talaga. Pero mas masarap ngayon kasi narito ang labanan. Kaya nga ulitin ko, pag ang pumupunta sa bahay nyo lagi grace ay si Gabriel, mapalad ka. May good news. Pero pag ang pumupunta sa bahay nyo ay laging si Michael, delikado. May problema. Kaya sisipatin mo kung sinong pumunta. Pag ba si Michael kasi ay warrior angel, may problema. Ibig sabihin, it speaks about from everlasting to everlasting, from eternal to eternal ang buhay natin. Kaya sabi ng Hebrews 13 verse 8 sa Ingles, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Grabe. Hallelujah. Nakuha niyo yun. Ano pang pag-aalala? Kaya, tandaan niyo ang pag-aalala is a taker. Hindi siya giver. Anong taker? Unang-unang kukunin sa'yo ng pag-aalala, kapayapaan. Totoo yan. Pangalawang ilalagay niya sa'yo, stress. Kasi gusto niya isip ka ng isip, maski wala kang iniisip. At ang malupit, tulog. Alam niyo bang pagpapala yung magkaroon ka lang ng 7, 8 o 5 oras na tulog na dire-diretso? Pagpapala yun. Kasi paggising mo, ang taas ng cortisol mo. Ang taas ng immune system mo. Ayos yung hemoglobin mo, hindi nababa. Inaalala ka? Nababa hemoglobin pag natutulog dito. Hello, nariyan pa kayo? Naunawaan ako? Luke chapter 1 verse 33. Sa English. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Oh! Kung ayaw mo sa kingdom, talo ka na. Because the only salvation and source that you have is the kingdom of God. Itaboy mo ng lahat, wag lang yung kingdom. Yung gospel of the kingdom. Kasi pagka nawala, meron ka lagi. Meron ka lagi. Tignan nyo buhay natin ngayon. Ako, minuni-muni ko. Iba yung buhay namin. Pag ganun siya. Basta walang unrighteousness. Pag ganun. Minsan nga may unrighteousness tayo, nakakahiya. Pinagpapala pa tayo, how dare us. Buti wala tayo sa Old Testament. Pag nasa Old Testament ka, pinagpala ka, then, hugot ulo. Oh, ito lang. Buti nandito pa ang grasya ng Diyos. Samantalahin natin. Kaya tama yan, Melot.
magpagamit ka na. It's time. Napakaganda nun, di ba? Sarili mo, then susunod yung anak mo, yung asawa mo. Grabe, family of, worshiper. Oh my God. You are not wasting your time. Kaya, worrying is a Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Ayan. Worrying is a force that shapes you, nakakapanghina at nakakasira ng diskarte. Pag-alala ka, aligaga ka, nakakasira ng diskarte. At ang malupit, nakakapangit. Yung bang mukha mong mala Adonis, magmumukha na lang kamukha ni Chiquito. Okay? Then, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka makatulog, yan sinabi ko na. Okay. Then last but not the least, dito na po ako magtatapos. Dami ko nang binitayawan sa inyo. Forever is our eternal kingdom destiny. And okay. Gusto kong bigay sa inyo itong verse na to. Sa ibang translation, anak ng Ingles, para makita nyo, we live forever. Kaya wag nyo pong gawing komplikado ang buhay. Kasi walang forever na problema. Lahat ng problema may solusyon at may mga itinuturo sa atin. Wag mong gawing komplikado. Ang mga bagay na hindi mo kayang makontrol, ipagpaubaya mo sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilagay mo, anak, sa ibang translation ng Ingles sa Jeremiah 30 verse 17. Ito ang ginagawa niya lagi. Kasi pinakamahalagang meron kayong physical na katawan. But I will restore you to health. Wow. Amen. Amen. Diba? Ay, grabe, mahirap po magkasakit. Grabe, talagang susuwa ka ng piano. Maklase talaga. And heal your wounds, declares the Lord, because you are called a cast out Zion from whom no one cares. Kaya tandaan nyo, last but not the least, hindi kawawa ang taong walang pera. Alam nyo kung sino, bakit? Yung mga baliw, may pera ba yan? Hindi kawawa yan. Alam nyo kawawa? Ang kawawa, yung taong walang Diyos. Shalom. Ito, Domans. Shalom, shalom.